Hello mga kamaster, kamusta po kayong lahat? Nandito na po tayo ngayon sa isang project natin sa Barangay Lambak, lungsod ng Madamba, sakop ng Lanao del Sur. Hayaan niyo po akong ipakita sa inyo paano ko po sinisimulan ang pag-i-install, at sa nakasanayan kon ang unang gawin ay ang paglatag sa mga copper tubing at insulation rubber natin na may sukat na 1/4, 3/8 na may kapal na 3/4, maliit nga lang pala install natin sa ngayon mga kamaster, 1.5 horsepower na Samsung inverter wall mounted. Back-to-back installation lang din pala gawa natin ngayon kaya hindi tayo matatagalan sa pag-install tulad ng mga embed piping unit, na alam naman natin kung gaano kapapahirapan pag embed piping ang gusto ng client, mapapasana all ka na lang talaga sa paghigop ng alikabok. So dito naman tayo sa line supply ng unit magpre-prepare. Pwedeng 5. Or pwede rin 4, depende na lang kung pasok pa sa budget ng materials, pero 4 lang kadalasan kung nilalagay lalo na pag malapitan lang ang unit installation. Sa paglalagay naman ng tugging sa wire supply natin ay nakadepende na yan sa technician kung ano discard niya para di malito or mabaliktad ang tapang na pinakakatakutan nating mga technician na mangyari, pero kahit wala kang tugging basta may tester ka lang malalaman mo naman agad kung saan location ng communication at line supply. At nung natapos ko na silang sukatin ay dali-dali kon amang pinagsama sila sa ating copper piping para mas mapadali ang pagbalot ng tissue, polyethylene tape pala. Nakalimutan ko na naman magdala ng flexible hose para sa ating electrical supply ng unit kaya sinigurado ko na lang na walang dugtong at makapal ang pagkabalot. Tapos na nga natin i-prepara ang ating piping, dito naman tayo sa pag-install ng condenser bracket. Medyo manipis ang pagkakaplastering ng semento kaya maliit lang muna na mas unredrill ang ginamit ko para di masyadong maluwang ang butas ng papisokan para sa expansion bolt, dahan-dahan hanggang makamplito ang 4 na butas, di baling matagalan basta 1 click lang, kaysa mabilisan pero pabalik-balik ka naman hahaha. So mag-iisang oras na ko kakatimpi sa butas na yan para maperpekto ko ang 4 na nasa tamang sukat lang ng expansion bolt. Pa-epek saking ang maulan na panahon dala ng kagustuhang matapos agad para makapag-Mobile Legend na nga ako. Nakakamiss kasing bumuhat lalo na sa Matic, hahaha, joke lang po, shoutout nga pala sa mga kamaster ko na nakaparty ko sa ML na ang lalakas, salamat sa pagbuhat sakin, hihihi. Sa wakas ay nakabit ko na ang condenser bracket at ipinatong ko na rin ang condenser unit para malagyan na ng mga ordinary 10mm bolt with nut and double washer. Pahirapan sa paghigpit ng mga bolt dahil nga sa mababa masyado ang unit natin dahil wala na tayong ibang choice saan ilagay ang bracket na naka-level. At nung malapit ko nang matapos ang paghigpit ay mas lalo namang lumakas ang ulan kaya hindi ko na muna pinagpatuloy ang paghigpit at mag-proceed na lang ako para sa pagbutas at pagkabit sa indoor unit. Babalikan ko na lang pag nag-final na ako sa pagkabit kung di ko makalimutan, hahaha. So sinimulan ko na ang pagprepara sa indoor unit natin, at dahil kulang na kulang nga ako sa kagamitan ay dinahan-dahan ko na lang binutas ang walang, madali lang naman siya butasin. Kasi hard flex yung walang. Putik, manga kamaster, kaya pala medyo madilim paningin ko ay nakalimutan kong i-on ang ilaw, kakaisip kong matapos. Lipad ng lipad kasi si Alda sa utak ko, hahaha. So mahigit isang araw na nga ako sa pagbubutas mga kamaster, sa wakas nakita ko na ang pinakahihintay kong sign, ang ipinagtataka kulang bilog naman yung ginuhit ko ba't naging heart na ngayon, sa palagay nyo mga ka-TH, mga kamaster, legit sign na ba to, ahahaha. So malapit na nga tayo matapos sa pagbubutas mga kamaster. Ganito kahirap magtrabaho pag kulang ka talaga sa kagamitan lalo na kung ladder pa yung wala. Tibali sana kung wala na yung hole, so basta may ladder heist saklap. At dahil tapos na ko sa pagbubutas ang indoor unit na naman ang tatrabahoin ko ngayon. Ngayong kompleto na ang butas at saka bracket, sinimulan ko ng pasingawin ang factory refrigerant standby pressure, para hindi ako mahirapan sa pagkabit ng mga flaring niya sa likod. Mas pabor nga pala ako sa flare type lalo na pag back-to-back installation lang ang gagawin ko, nakasanayan ko na kasi. Pagkatapos kong tanggalan ang tornilyo na maliit sa may drain hose, isinasaayos ko na ang formation nila, sinama ko na ang para sa mainline supply ng unit kasi ayaw ng may-ari ng plug-in type para daw malinis tignan.
Kaya naisipan kong service breaker na lang siya malapit sa condenser unit. At mas pabor din pagdating ng service time. Para maipasok ko na at malagay na sa tamang lagayan, dahan-dahan lang hanggat makamit natin ang kaligayahan, charot lang. At sa wakas ay naipasok ko na sa tamang pasukan happy na ako, Charis. So nagdali-dali na naman akong magligpit ng mga kagamitan para balikan ko ang aking naiwang kahapon, ouch, sana all may kahapon. Malapit na tayo sa katotohanan mga kamaster, dahil kinakabit ko na ang handa kong refrigerant tube line at AC supply natin. So andito na naman ako sa sitwasyong kailangan kong gamitin ang pinakakatago kong kakayahan. Kung hindi nyo na itatanong mga kamaster isa ako sa secret weapon ng Avengers hahaha. Nasa 12 feet ang copper piping natin, at tamang-tama lang papunta sa condenser unit kaya hindi ko na nilagyan ng loop or design. So yun ang kinabit ko na ang discharge copper piping, at suction copper piping natin. Ay parang may mali, may nabasa pala ako sa group na hindi pala daw discharge line ang tamang hinala, terminology sa part na yan kundi ano. Parang ano nga ulit yun, nakalimutan ko na. Kaya assignments na lang muna natin yun haha. Pagkatapos kong nakabit ang flaring nut ng dalawa nilik test ko na para malaman kung nasa tamang tao na ako. Ay, tamang higpit pala ng dugtungan. Nilagyan ko na rin yan standing pressure para sure tayong di nababalik, mahirap na apakalayo ng lugar na to sa lugar ko kaya haban lang talaga ang pasensya. Dahil tapos na ko mag-leak testing kinabit ko na ang common running starting, ay mali, LNSE pala. Dahil nasa outdoor unit lang naman ako kaya inuna ko na para di na ako pabalik-balik dito. Kabisado ko na ang tagging kaya di na ako nahirapan sa pagkabit ng line supply natin. Nahigpitan ko na din yung naiwan kong trabaho sa kasagsagan ng bagyong Lady Tech, haha. At nang malapit ko na matapos ay napaisip ulit ako kung naka-follow ka na po ba sa akin, at kung wala pa beke naman pwede mapindot ang follow button sa aking reels o sa baba ng aking profile. Para updated ka po sa mga susunod kong video, at kung sobrang sobre po yung coins nyo sa bulsa ay pwede nyo po yan isend by the star sa akin para di ka na mabigatan sa dinadala mo, hihi. At siya nga pala mga kamaster. Sila na po pala ang mag-testing kung malamig pa ba sa pag-ibig ko ang aircon unit na ta, dahil kailangan ko na pamunta sa kabilang project at hindi pa din bumabalik ang kuryente sa lugar nato dahil sa bagyong Lady Tech. At pamunta nanga ako sa indoor unit para i-final ang aircon unit natin at para na din makaproceed sa ibang project. Maraming salamat sa panonood mga kamaster, mabuhay po tayong lahat.